Sinta TV. Malayong kamag-anak ang kumupkop kay Clarita nang maulila siya sa ama. Kakasamahin daw siya sa bahay. Hindi matatawag na katulong dahil may sadya namang katulong ang mga ito. Pero dahil nahihiya siyang nakatunganga lang, ay tumutulong na rin siya sa mga gawaing bahay. Luma ang bahay na dinatnan niya sa Maynila. Pamana raw iyon ng mga magulang sa naging asawa ng tiyahin ni Clarita. Nasa Amerika na ang lahat ng kapatid ng tito mo. Sabi pa sa kanya ng tiyahin. Bale, ipinabayan na sa kanya ang bagay na to. Mayaman pala sila, tita. Noon, matatawag ng mayaman. Pero napag-iwanan kami ng mga subdivisyong ito. Hindi mo ba napapansin? Ang bahay na ito na lang at yung bahay sa tapat ang luma. Lahat bago na at may modelo pa. Ito, bagong alis pa lang ata mga Kastila, nakatayo na ito rito eh. Bagamat mas malaki ang katapat na bahay, iyon din ang disenyo nito. Tablat kahoy ang itaas na may mga kapis na bintana. Sa dingding na tablay mababakas ang disenyo ng mga bahay Kastila. May mga balustreng kahoy sa mga lugar na natatanggal ang tablang dingding para sa karagdagang ventilasyon kapag tag-init. Alam ni Clarita sa sarili ang mga limitasyon. Di siya matalinong estudyante. Pasang-awa ang kanyang mga marka nang magtapos ng high school. Nag-aalok ang kanyang tiyahin na pag-aaralin siya sa kolehiyo, pero tumanggi siya. Nagsabi siya ng totoo. Baka bumagsak lang po ako. Sayang naman po. Magbo-vocational na lang po ako. Hindi komporme ang tiyahin niya. Ha? Sabi ko sa nanay mo, pagtatapusin kita ng kolehiyo. Nanindigan si Clarita sa inaakala niyang akma para sa kanyang kakayahan. Tita Flor, mas magiging kapaki-pakinabang ho ako kung kukuha na lang po ako ng vocational course. Ay, napabuntong hininga ang tiyahin niya. Anong vocational course bang nasa isip mo? Hairdresser ho. Manggugupit at magkukulong? Halos manlaki ang mga mata nito. Hindi lang naman ho ganun ang magiging trabaho ko, Tita Flor. Ano pa? May mga taong sadyang kulot. Tapos, pwede rin akong mag-unat ng buhok. Napahagalpak ang tiyahin. Di nito inakalang may sense of humor din pala ang pamangkin niya. Mula sa subdivisyong iyon, sasakay pa ng tricycle patungong labasan. Doon naman siya sasakay ng jeep papuntang vocational school. 3 oras lang ang klase ni Clarita araw-araw. Tatagal lang ng 3 buwan ang kanyang kurso. Likas na probinsyana. Nanghihinayang si Clarita sa araw-araw na ipinapamasahe niya sa tricycle. Nalalapitan lang kasi siya. Noon ngang nasa probinsya siya ay naglalakad siya ng kilo-kilometro sa pagpasok sa barangay high school. Kung nagagawa niya noon, bakit hindi niya gawin ngayon? Lingid sa kaalaman ng kanyang tita Flor, naglalakad lang siya araw-araw patungong labasan. Isang hapon na papasok si Clarita ay may sumutsot sa kanya. Napahinto ang dalaga. Nagpalingalinga. Wala naman siyang makita nang ipagpatuloy niya ang paglalakad ay may sumutsot na naman. Hinto uli siya, ngunit wala pa rin. Gago! Sigaw niya sa hangin. Pasut-sut-sut ka pa. Ayaw mo namang magpakita. Pinagpatuloy niya ang paglalakad. Walang palya
Araw-araw ay ganon ang kanyang routine. Maglalakad siya mula sa bahay ng tiyahin patungo sa labasan. Pag-uwi bandang 6:00 ng hapon, lakad pa rin siya pauwi. Chicken feed sa isip-isip niya. Wala iyon sa kalingkingan ng nilalakad niya sa probinsya noong araw. Nang mag-birthday ang tiyahin niya, naibili niya ito ng regalo. Oh, nag-abala ka pa. Saan ka kumuha ng ipinambili mo nito? Hindi naman kalakihan ng allowance mong ibinibigay ko araw-araw. Tita, matipid po ako. Pero di na niya sinabing araw-araw siyang naglalakad papasok at pauwi galing sa highway. Pero minsan ay nakapagkwento si Clarita sa katulong na si Aling Socorro. Ano? Nilalakad mo? Yung highway hanggang dito at dito hanggang highway araw-araw? Napangiti lang si Clarita. Hindi siguro totoo yan, Manang. Ang nagpapakalat siguro ng balitang yan yung mga driver ng tricycle para wala nang mga has na maglakad. Alam niyo na, para malakas ang kanilang pasada. Naku, hindi. Hindi sa kanila nanggaling ang kwento. Totoo raw yun. Raw? Saan ho ba ang ginagamit ng raw? Nakatawa pang tanong niya. Ginagamit ho ang raw sa mga kwentong di naman tunay na nasaksiyan ng nagkwento. Ay nako, pilosopo kang masyado. Tila nainis sa sinabi nito. Ikaw rin, pag nakakita ka ng white lady ha, o ng kahit sinong multo magsisisi ka. Hindi nakinig si Clarita. Sa totoo lang, hindi siya naniniwala sa multo. Hindi siya naniniwalang nagbabalik pa ang kaluluwa ng isang namayapa na. Nang mamatay ang kanyang itay, ay maraming beses siyang nakiusap na magpakita sa kanya ang kaluluwa nito. Ngunit hindi iyon nangyari. Kung hindi magawang makapagpakita ng kaluluwa ng isang ama sa anak, ano namang rason at magpapakita sa ibang tao ang kaluluwa ng ibang tao? Sa isip-isip ni Clarita, ang kwentong multo-multo ay kalokohan lang. Hinding-hindi niya paniniwalaan. Nagulat si Clarita nang may makasabay siyang isang lalaki pagkababa niya sa jeep. Pasado 6:00 noon ng hapon at pauwi na siya. Maglalakad ka rin? Mapalakaibigang tanong niya sa kanya. Maynila ito sa isip-isip ni Clarita. Mahirap magtiwala sa isang estranghero. Tiningnan niya mula ulo hanggang paa ang lalaki. Tinansya muna niya ang personalidad nito. Mukhang mabait naman ang lalaki. Maamo ang mga mata. Bagamat bihis mahirap din ay may maayos naman itong personalidad. Huwag ka matakot sa akin, sabi uli nito. Hindi ako masamang tao. Boy ako sa bahay ng isang mayaman dyan. Dyan, sa loob ng subdivision. Nag-aaral din ako. Ha? Ganun ba? Oo, nagtitipid din ako kaya naglalakad ako. Sayang din eh. Napangiti na si Clarita. Heto ang isang katribo ko sa isip-isip niya. Isang promdi rin siguro ang naghahanap ng magandang kapalaran dito sa Maynila. Ako si Jay Malano. Ikaw? Clarita? Anong palayaw mo? Claire o Rita? Wala. Clarita lang. Ikinagagala kitang makilala, Clarita. Naglahad ito ng palad. Sa simula, atubili si Clarita na makipagkamay dito. Nahihiya siya. Hindi mismo kay Jay kundi sa mga posibleng makakita. Iisnabin mo bang pakikipagkamay ko? Tinanggap din niya sa wakas ang palad nito. At naisip niyang hindi lang siya ang nahihiya. Pati si Jay. Hindi makapagkakaila ang sobrang lamig ng palad nito. Unang sasapitin ang bahay ng amo ni Jay. Lumang bahay din iyon na napapaligiran ng bakod na bakal. Mula sa labas ay kita ang malawak na bakuran. Mapuno sa loob. May 2 lumang sasakyan sa garahe.
Sige, dito na ako. Bukas uli ha. Sige. Kinabukasan ngayon nagkita uli sila ni Jay sa lugar din na binababaan ng dalaga. Kanina pa pala naghihintay sa kanya si Jay. Sadyang inaabangan ang kanyang pagdating para masabayan siya. Lumalim ang kanilang pagkakakilala. Ha? Cosmetology pala ang kinuha mo? Ani Jay, isang hapon. Ako naman, auto mechanic. Mahilig kang magkulot, mahilig naman akong magkalikot. Bahagya nitong tumawa. Medyo nasagwaan si Clarita sa birong iyon ng binata. Sumimangot siya. Huwag ka mapipikon ha, palabiro lang talaga ako, paliwanag nito. Siya nga pala, yung amo kong babae, mahilig magpaayos ng buhok yon. Gusto mo, ayusan mo siya? Pag marunong na talaga ako, ayoko mapahiya sa amo mo, no? Nako, mabait yun. Minsan isasama kita sa kanya. At 3 buwan pa nga ang nakaraan. Ngayon ay naghahanap na ng tunay na customer si Clarita. Gusto niyang subukan ang natutunan sa vocational school. Sinabi niya kay Jay na handa na siya, na marunong na siyang manggupit. Hindi na ito mapapahiya sa amo. Kailan mo kayo sasama sa bahay ng amo mo? Bukas. Sabado kinabukasan. Tamang-tama dahil walang pasok. Pasado 2:00 ng hapon na ay umalis ng bahay si Clarita. Bitbit niya ang mga kagamitan sa paggugupit. Pati ang plastic box na lalagyan niya ng kagamitan sa pagmamanicure at pedicure. Kasamang itinuro iyon sa kanila. Nag-aabang na si Jay sa tapat ng gate ng bahay ng amo nito. Maluwang ang ngiti ng binata na makita siya. Halika! Binuksan nito ang gate na bakal. Di na lang nag-usisa si Clarita kung bakit masukal sa loob ng bakuran. Mataas ang tambak ng mga nakakalat na tuyong dahon na pumangpuno. Malikabok ang terrace sa ibaba. Maagyo kahit ang main door. Kung di nakakita ng 2 unipormadong maid si Clarita, hindi na siya papasok sa loob ng bahay. Halika sa loob. Naghihintay na sa iyo ang amo ko. Nasa mid-40s ang babae. Mistisahin. Prominente ang magandang ilong. Makipot ang labi. At puting bestida ay lalong gumanda ang tingin nito dito ni Clarita. Magandang hapon po. Good afternoon. Have a seat. Anong pangalan mo? Clarita po. Nice meeting you, Clarita. Ako naman si Jackie. Just call me Miss Jackie. Umupo si Clarita. Mula sa komedor ay lumabas ang 2 unipormadong maid. May dalang merienda ang mga ito. Inilapag iyon sa salaming center table. Lihim na nagtataka lang si Clarita. Bakit mukhang matagal nang di nalilinis ang bahay? Maagyo, maalikabok, malungkot ang aura ng paligid. Sa salas na rin sila naggupitan. Nag-alampay lang ng puting tela ang mestiza at umupo sa isang stool. Kaunting-kaunti lang ang ipinabawas nito sa buhok na kulay brown. Pagkuway inabutan siya ng 300 na noon ay malaking halaga na para sa isang hair trimming. Inahatid si Clarita ni Jay sa gate. Nagulat pa si Clarita nang may humintong kotse sa harap ng nilabasan niyang gate. Ang kanyang tita Flor at ang asawa nito ang sakay. Anong ginagawa mo dyan? Gulat na tanong ng kanyang tiyahin. Maluwang ang ngiti niya at may pagmamalaki pa sa boses niya nang sumagot. Nagpa-service ho ako kay Miss Jackie. Ito nga ang laki na yung binayad niya sa akin, 300 po. Nagkatinginan ang mag-asawa. Kunot ang noong ng mga ito sa kanya ang tingin. Halika, sakay! Nagmamadaling sabi ng kanyang tita Flor.
Bilisan mo! Diyos kong bata ka! Hindi kilabutan ako sa iyo! Bilis! Nagtatakang sumakay siya sa kotse. Ginapahangan din ng kilabot ang buong katawan ni Clarita. Pagdating sa bahay, isang compilation ng dyaryo ang ipinakita sa kanya ng tiyuhing abogado. Kinuha nito iyon sa opisina nito sa bahay. Oh, tingnan mo. Pakatitigan mong mabuti, ha? Sabi sa kanya ng tiyuhin habang inilalatag sa kanya ang mga pahina ng dyaryong kinasusulatan ng isang malagim na massacre. Sa dyaryo, prominente ang larawan ni Jackie Henares. Naka-inset naman ang larawan ng dalawang maid at ang houseboy na nagngangalang Teodorico Malano alias J. Ang apat ay biktima ng isang karumaldumal na massacre mag-aapat na taon na ang nakakaraan. Pinasok ng mga salarin ng bahay at pinagpapatay ang mga ito. Inabutan sa loob saka isinagawa ang pagnanakaw. Until now, unsolved case yan. Anang abogado. Sila ba ang nakita mo sa loob ng bahay na pinuntahan mo? Ibig manigas ng panga ni Clarita sa tindi ng nerbiyos na naramdaman. Ibig sabihin, isang patay ang una niyang customer. At ibig sabihin din, matagal siyang nakipagkaibigan sa isang multo, si Jay. At ibig sabihin uli, sinilbihan pa siya ng merienda ng dalawang maid na parehong patay na rin. Hinimatay si Clarita. Isang karanasan iyon na hinding-hindi na naalis sa isipan niya. Hanggang ngayon, hanggang may kwento niya iyon sa writer na ito. Ito ang kanyang kwento. Ang wakas.